Mga Pilipinong nagtaksil sa bayan mula panahon ng mga Kastila hanggang pananakop ng mga Amerikano. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay kadalasang ikinukwento bilang laban ng mabuti laban sa masama, ng mga bayani laban sa mga mananakop. Ngunit sa pagitan ng mga pahinang iyon ay may mas masalimuot na katotohanan. Ang pananakop ng bansa ay hindi lamang naisakatuparan dahil sa lakas ng dayuhan, kundi dahil din sa tulong ng ilang Pilipinong piniling ipagkanulo ang sariling bayan. Ang pagtataksil ay hindi laging ginagawa sa pamamagitan ng espada o baril. Minsan ito'y isinasagawa sa anyo ng pakikipagkasundo, pananahimik, pagbebenta ng impormasyon o pagtanggap ng posisyon mula sa mananakop. Sa sanaysay na ito, tatalakayin ang mga anyo ng pagtataksil mula panahon ng Espanya hanggang sa pananakop ng Estados Unidos, hindi upang maghasik ng galit, kundi upang maunawaan ang mga ugat nito at ang mga aral na dapat matutunan ng kasalukuyang henerasyon. Pagtataksil sa panahon ng mga Kastila. Divide and rule. Paano ginamit ang mga Pilipino laban sa kapwa Pilipino? Nang dumating ang mga Kastila noong ika-16 na siglo, malinaw sa kanila na hindi sapat ang kanilang puwersang militar upang sakupin ang buong kapuluan. Kaya gumamit sila ng estratehiyang divide and rule, pagpapalakas ng alitan sa pagitan ng mga katutubo at pagkuha ng katapatan ng ilang pinuno kapalit ng kapangyarihan. Ang mga dato at lokal na pinuno na pumayag na makipag-alyansa sa Espanya ay naging bahagi ng prinsipalya. Sila ay binigyan ng pribilehiyo, titulo at impluensya kapalit ng kanilang katapatan sa kolonyal na pamahalaan. Bagamat may ilan na naniniwalang ito ang paraan upang maprotektahan ang kanilang nasasakupan, marami ang naging instrumento ng pang-aabuso, nagpataw ng labis na buwis, nagsagawa ng sapilitang paggawa at nagsuplong ng mga lumalaban sa pamahalaan. Pagkakanulo sa mga revolusyonaryo. Pagsapit ng ika-19 na siglo, lumakas ang diwa ng nasyonalismo. Ngunit kasabay nito ay dumami rin ang mga Pilipinong handang ipagkanulo ang kapwa Pilipino upang iligtas ang sarili. Maraming kasapi ng katipunan ang nadakip dahil sa mga impormanteng Pilipino na nagbunyag ng lihim ng revolusyon kapalit ng pera o kaligtasan. Ang pagbitay kina Gomburza at Dr. Jose Rizal ay hindi magiging posible kung walang kooperasyon ng ilang Pilipino sa kolonyal na pamahalaan. Ang pagtataksil sa panahong ito ay bunga ng takot, kawalan ng pambansang kamalayan at paniniwalang ang Espanya ay hindi na matatalo. Ikalawa, pagtataksil sa loob ng revolusyon, ang trahedya ni Andres Bonifacio. Hindi lamang ang mga Kastila ang naging sanhi ng pagbagsak ng pagkakaisa. Sa loob mismo ng revolusyon, nanaig ang alitan at ambisyon. Ang pagkakaaresto, paglilitis, at pagpaslang kay Andres Bonifacio, ang ama ng katipunan, ay isinagawa ng kapwa Pilipino. Bagamat may mga paliwanag na politikal at militar sa pangyayaring ito, nananatili itong simbolo ng pagtataksil sa revolusyon. Isang patunay na ang kaaway ng bayan ay hindi lamang nasa labas, kundi minsan ay nasa loob mismo ng kilusan. Ikatlo, panahon ng Amerikano, ang mas sistematikong pagtataksil. Mula kakampi patungong mananakop. Noong 1878, tinulungan ng Estados Unidos ang mga Pilipino laban sa Espanya. Marami ang naniwalang ang Amerika ay magbibigay ng kalayaan. Ngunit sa kasunduan sa Paris, ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa halagang $20 milyong, isang malinaw na patunay na ang bansa ay itinuturing na ari-arian, hindi malayang bayan. Dito nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano at dito rin naging malinaw ang papel ng ilang Pilipinong tumulong sa pananakop ng Amerika. Macabebe Scouts, ang pagdakip kay Aguinaldo. Ang Macabebe Scouts ay binubuo ng mga Pilipinong kawal mula sa Macabebe, Pampanga, na nagsilbi sa hukbong Amerikano. Dahil sa kanilang kaalaman sa wika at kultura, naging epektibo silang sandata laban sa mga revolusyonaryo.
Noong 1901, ginampanan nila ang kritikal na papel sa pagdakip kay General Emilio Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Sa pamamagitan ng panlilinlang, nagkunwari silang mga bihag na revolusyonaryo upang makapasok sa kampo ng Pangulo ng Unang Republika. Ang pagkakahuli kay Aguinaldo ay nagdulot ng matinding paghinaan ng revolusyon at nagsilbing simbolikong pagtatapos ng organisadong paglaban. Bagamat may mga paliwanag hinggil sa kanilang motibo, galit sa pamumuno ni Aguinaldo o pangangailangan sa kabuhayan, ang kanilang ginawa ay malinaw na naglingkod sa interes ng mananakop, B. Pedro Paterno, ang politikong laging nasa panig ng may kapangyarihan. Si Pedro Paterno ay isang ilustrado at edukadong Pilipino na naging tagapamagitan sa kasunduan sa Biak na Bato noong 1897. Ang kasunduang ito ay nagresulta sa pansamantalang pagtigil ng revolusyon, kapalit ng salapi at pagpapatapon ng mga leader. Kalaunan, nang dumating ang mga Amerikano, mabilis na lumipat ang kanyang katapatan. Mula sa pagiging bahagi ng pamahalaang revolusyonaryo, siya ay naging tagapagtaguyod ng kooperasyon sa pamahalaang kolonyal ng Amerika. Ang kanyang buhay ay sumasalamin sa uri ng elitistang politika na inuuna ang pansariling interes kaysa sa prinsipyo, isang anyo ng pagtataksil na hindi marahas ngunit mapanira sa mitiin ng kalayaan. Si C. Felipe Buencamino. Mula revolusyonaryo patunggong tagapagsulong ng pagsuko. Si Felipe Buencamino ay dating kasapi ng gabinete ni Aguinaldo at isa sa mga pangunahing lider ng Unang Republika. Ngunit sa gitna ng digmaan, siya ay naging aktibong tagapagtaguyod ng pagsuko sa mga Amerikano. Naniniwala si Buencamino na hindi kayang talunin ng mga Pilipino ang hukbong Amerikano at mas mainam na tanggapin ang pamumuno ng Estados Unidos. Nakipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng Amerika at hinikayat ang iba pang lider na sumuko. Para sa ilan, ito ay pragmatismo. Para sa marami, ito ay malinaw na pagtataksil sa sinumpaang layunin ng kalayaan. Ika-4. Mga ugat ng pagtataksil. Takot at survival. Pagpili sa kaligtasan ng sarili at pamilya pansariling ambisyon. Kapangyarihan, posisyon at yaman kolonyal na kaisipan. Paniniwalang mas mahusay ang dayuhan kawalan ng pambansang identidad. Bunga ng mahabang pananakop. 5. Mga aral ng kasaysayan. Ang pagtataksil ay hindi lamang nangyayari sa digmaan. Ito ay patuloy na umiiral sa korupsyon, pakikialam ng dayuhan sa politika, pagbebenta ng soberanya, kapalit ng pansariling pakinabang. Ang kasaysayan ay babala. Ang bayan ay madaling ipagkanulo kapag nakakalimutan ang sakripisyo ng mga nauna. Ang mga Pilipinong nagtaksil sa bayan mula panahon ng Kastila hanggang sa panahon ng Amerikano ay hindi lamang mga pangalan sa aklat. Sila ay paalala na ang kalayaan ay hindi lamang ipinaglalaban, ito ay pinangangalagaan. Ang tunay na kalaban ng bayan ay hindi lamang dayuhan, kundi ang Pilipinong handang ipagbili ang dangal ng bansa kapalit ng pansariling kapakinabangan.